Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang reporting ng Group 8 at atin pong tatalakayin ang mahalagang paksa na may malaking kaugnayan sa ating kasaysayan, lipunan at kinabukasan, ang katutubong pangkat at marhinalisasyon. Ang paksang ito ay tumatalakay sa kalagayan, karapatan at hamon na kinakaharap ng mga katutubong pangkat sa ating bansa. Ang mga katutubo ay ang mga orihinal na naninirahan at mamay-ari ng lupa bago pa man dumating ang mga dayuhan. Sila ay may sariling kultura, wika, paniniwala, kaugalian at paraan ng pamumuhay sa naipasa mula pa sa kanilang mga ninuno. Ngunit, sa paglipas ng panahon, sila ay naging biktima ng tinatawag na marhinalisasyon. Isang kalagayan kung saan sila ay tinuturing na nasa gilid o nasa mababang antas ng lipunan, na pagkakait ng karapatan, nawalan ng kapangyarihan at napag-iiwanan sa pag-unlad. Sa ulat na ito, ating tatalakayin kung ano-ano ang ibig sabihin ng marhinalisasyon, ano ang mga sanhi nito, ano ang epekto nito sa buhay ng mga katutubo, at bakit mahalagang pag-usapan at bigyan pansin ang kanilang kalagayan. So bakit nga ba mahalaga ang paksang ito? Mahalaga ang paksang ito dahil sa pagkilala sa pagkakailanlan at kasaysayan. Ang mga katutubo ay bahagi ng ating tunay na pagkakailanlan bilang mga Pilipino. Ang kanilang kultura at kaugalian ay salamin ng ating mayamang nakaraan. Kung hindi natin sila kilalanin, parang tinatanggap natin ang mahalagang bahagi ng ating sariling kasaysayan. Ang pangalawang rason kung bakit mahalaga ang paksang ito ay para malaman ang isyu ng karapatang pantao. Ang marhinalisasyon ay labag sa karapatang pantao. Ang bawat tao, anuman ang lahi o pinagmulan, ay dapat magkaroon ng pantay na karapatan, oportunidad at paggalang. Ang pag-alam sa kanilang kalagayan ay unang hakbang upang ipaglaban at ibalik sa kanila ang mga karapatang ito. Ang pangatlo naman ay pag-unawa sa isyung panlipunan at pangpolitika. Maraming sigalot, pagtatalo at problema sa ating bansa ang nagmula sa hindi pagkakaunawaan at kawalan ng katarungan sa mga katutubo, lalo na sa usapin ng lupa at likas na yaman. Ang pag-unawa sa kanilang sitwasyon ay susi sa pagkakaroon ng kapayapaan at tunay na pag-uunlad. Panghuli naman ay pagpapanatili ng kalikasan at kultura. Ang mga katutubo ay kilala bilang mga takapangalaga ng kalikasan. Ang katutubong pangkat. Ang katutubong pangkat ay tumutukoy sa mga orihinal na mamamayan o pamayanang naninirahan sa isang teritoryo bago pa man dumating ang mga mananakop o dayuhan. Sila ang may sariling pagkakakilanlan, kasaysayan at malalim na kaugnayan sa kanilang lupang ninuno. Ang katangian ng katutubong pangkat, for example, ay ang tradisyon. Ang tradisyon ay mayaman sa mga ritual at seremonyas para sa pag-aani, pagpapagaling, pagdiriwang at pagpapangaral sa mga espiritu at ninuno. Ang mga kwentong bayan, alamat, epiko at katutubong sayaw ay nagsisilbing paraan upang ituro ang mga aral at paliwanag ng komunidad. Ang isang halimbawa sa katutubong pangkat ay ang mga Ifugao. Ang Ifugao ay naninirahan sa Cordillera Administrative Region. Silang nagpatayo ng tanyag na damhagang palayan sa kinikilalang bilang UNESCO World Heritage Site. Ang kanilang kultura ay nakasentro sa pagsasaka at paniniwala sa mga anito, kilala rin sa paglilok ng bulol na sumasagisag sa mga espiritong tagapangalaga ng palayan. Ang isa pang halimbawa ay ang mga mangyan. Naninirahan sa isla ng Mindoro. Pinubuo sila ng iba't ibang pangkat katulad ng kanunuo,
Puhit at Hiraya. Ang ilan sa kanilang ay mayroon pa rin sinaunang sistema na pagsulat na ginagamit sa ilang nakatatanda. Sila ay mahusay din sa pagkakabi at paggawa ng mga basket. Marhinalisasyon. Ano nga ba ang marhinalisasyon? Ang marhinalisasyon, ito ay ang paglalagay o pagturing sa isang tao o grupo na tila nasa gilid ng lipunan. Madalas silang hindi nabibigyan ng pantay na oportunidad, karapatan, serbisyo o pagtingin kumpara sa iba. Ang maikling paliwanag tungkol sa kung paano ito nangyayari. Nangyayari lamang ang marhinalisasyon kapag may diskriminasyon o hindi pantay na pagtrato dahil sa una, kahirapan, kasarian, relihiyon, edad, kapansanan o kaya naman pinagmulan ng isang tao. Dahil dito, nahihirapan silang makakuha ng edukasyon, trabaho at iba pang pangangailangan sa buhay. Susunod is ang dahilan ng marginalisasyon. Ang una is ang kahirapan. Dahil sa awalan ng suporta sa kanilang kabuhayan, nananatiling bilanggo sa kahirapan ang maraming katutubo na umaasa lamang sa biyaya ng kagubatan. Susunod is diskriminasyon. Madalas dumanas ng matinding diskriminasyon ng mga katutubo sa mga lungsod dahil sa mga maling paniniwala na sila ay mas mababa kaysa sa mga taong gumagamit ng makabagong teknolohiya. Ang pangatlo is kakulangan sa edukasyon. Ang kakulangan sa edukasyon na akma sa kanilang kultura ang nagiging hadlang upang may pagtanggol ng mga katutubo ang kanilang sarili laban sa mga mapagsamantalang kontrata. Ang pang-apat is ang pag-agaw ng lupa. Ang marahas na pag-agaw ng lupa mula sa mga ninuno ay hindi lamang pagkuha ng tirahan, kundi pagpatay na rin sa kasaysayan at espiritualidad ng mga pangkat etniko. At ang panghuli is ang modernisasyon. Sa mabilis na pagdaluyong ng modernisasyon, naharap ang mga katutubo sa hamon kung paano pananatilihing buhay ang kanilang tradisyon sa gitna ng nagbabagong mundo. So ang overall, ang pagsasama-sama ng mga isyong ito ay ang nagresulta sa marginalisasyon, kung saan ang boses ng mga katutubo ay hindi naririnig at ang kanilang mga karapatan ay naisasantabi sa usapin ng pambansang pag-unlad. Mga detalyadong epekto ng marginalisasyon. Una, pagkawala ng kultura. Ang pagkalat ng mga banyagang impluensya, makabagong teknolohiya at paglipat ng mga tao mula sa kanilang mga katutubong lugar na ay nagiging dahilan upang unti-unting mawala o makalimutan ang sariling kultura. Nawawala ang mga tradisyon na kaugalian, sining, panitikan, wika at mga ritual na nagpapatatag sa pagkakabuklod ng isang komunidad. Kapag hindi na naipapasang mga ito sa susunod na henerasyon, unti-unting naglalaho ang yaman ng ating nakaraan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Pangalawa, yung pagkakaroon ng mababang antas ng pamumuhay. Dahil marami ang nakakaranas ng pagbaba ng kalidad ng pamumuhay dahil sa kulangan ng trabaho, mababang sahod, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan at kakulangan sa kabuhayan, sa mga kanayunan o mga liblib na lugar, mas mararamdaman ito dahil limitado ang mga pagkakataon para pag-unlad. Maraming pamilyang nahihirapang matugunan ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at damit na nagiging sanhi ng kahirapan at kakulangan sa kaginhawaan. Pangatlo ay yung serbisyo, kakulangan sa serbisyo. Hindi pantay na nakarating ang mga pangunahing serbisyo publiko tulad ng edukasyon, kalusugan, tubig, kuryente at transportasyon sa lahat ng bahagi ng bansa. Madalas ay mas maunlad ang mga serbisyo sa mga lungsod, habang ang mga nasa liblib na lugar ay kulang o wala nito. Dahil dito nahihirapan ang mga mamamayan na makakuha ng maayos na pag-aaral, gamutan at iba pang mga tulong mula sa pamahalaan. Ang kakulangan ito ay nagbababagal dito sa pag-unlad ng komunidad at nagpapalala sa kanilang mga suliranin. At ang panghuli ang pagkawala ng identidad. Bakit nakakapekto? Anong epekto nito sa marginalisasyon? Dahil kaakibat ng pagkawala ng kultura ay ang pagkawala ng sariling identidad o pagkakakilanlan. Kapag ang mga tao ay mas sumusunod at gumagaya sa kultura at pamumuhay ng isang bansa.
Nakakalimutan nila ang kanilang pinagmulan at kung sino sila bilang mga Pilipino. Nawawala ang pagmamalaki sa sariling lahi, wika at tradisyon. Ito ay nagiging sanhi ng pagkakahati-hati at kawalan ng pagkakaisa dahil sa wala ng matibay na pundasyon na nakakabuklod sa kanila bilang isang bayan. So, pumunta naman tayo sa solusyon. Ano nga ba ang possible na pwedeng maging solusyon pagdating sa marginalisasyon sa mga katutubong pangkat? Una, paggalang sa karapatan ng mga katutubo. Mahalaga ang pagkilala at paggalang sa kanilang mga karapatan sa lupaing ninuno, kultura at sariling pamumuhay. Dapat ding sundin at ipatupad ang mga batas na nagpoprotekta sa kanila tulad ng Indigenous People Rights Act o EPRA Law. Pangalawa, pagbibigay ng maayos na edukasyon. Kailangan magkaroon ng edukasyon angkop sa kanilang kultura at wika upang mas mapanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan habang nagkakaroon ng sapat na kalaman para sa kanilang kinabukasan. Yung pangatlong solusyon, magpapalawak ng serbisyo, pangkalusugan at kabuhayan. Dapat mapalapit sa mga komunidad ng katutubo ang serbisyong medikal, malinis na tubig, kuryente at mga programang pangkabuhayan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Pang-apat, pag-iwas sa diskriminasyon. Mahalaga ang tamang pagtrato at paggalang sa kanila bilang kapwa Pilipino. Dapat alisin ang maling paniniwala at panghuhusga laban sa mga katutubo. At panghuli, ang pagpapahalaga sa kanilang kultura. Maaring tumulong sa pamamagitan ng pag-aral, pagpapalaganap at pagsuporta sa kanilang mga tradisyon, sining, wika at kaugalian upang hindi ito tuluyang mawala. At sa kabuuan, ang mga katutubong pangkat ay mahalagang bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Sila ang mga unang nanirahan sa Pilipinas at nagpapanatili ng mayamang tradisyon, paniniwala at kaalaman tungkol sa kalikasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami sa kanilang nakaranas ng marginalisasyon dahil sa kahirapan, diskriminasyon, kakulangan sa edukasyon, pag-agaw ng lupa at epekto ng modernisasyon. Dahil dito nagkakaroon ng maraming negatibong epekto tulad ng pagkawala ng kultura, mababang antas ng pamumuhay, kakulangan sa serbisyo at pagkawala ng identidad. Bilang mga mamamayan, mahalagang kilalanin, igalang at suportahan ang mga katutubo upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan at mapanatili ang kanilang kultura para sa susunod na henerasyon. Muli, magandang araw sa ating lahat. Sa pagtatapos ng aming ulat tungkol sa katutubong pangkat at marginalisasyon, naway mas lalo nating naunawaan ang kalagayan, kahalagahan at mga hamon na kinakaharap ng ating mga katutubong kapatid. Sila ay hindi lamang bahagi ng ating nakaraan kundi mahalagang bahagi rin ng ating kasalukuyan at kinabukasan. Naway magsilbi itong paalala na ang bawat tao, anuman ang kultura, lahi at pamumuhay ay may karapatang igalang at pahalagahan. Bilang kabataan at mamamayan ng bansang ito, tungkulin nating maging bukas ang isip, makatarungan at may mas malasakit sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo mula sa aming presentasyon. Magandang araw po sa ating lahat.